Teka. Bakit bang nandito tayo? Bakit bang sa likod kaming dumaan? At saka, sino ba yung tinutukoy nilang pinuno ng mga tagapagbantay? Para tuloy, feeling namin hindi kaming welcome dito. Bakit hindi grand entrance yung dinaanan namin kung saan naroon yung karamihan ng mga taong nagtipon dito sa guild house? At saka, bakit bang tinawag na guild house to? Ang dami mo namang katanungan, Paringkulas. Hindi ba pinaliwanag naman na yan nung matanda doon? Ikaw lang kasi, hindi ka naman kasing nakikinig ng maayos at panay tingin ka doon sa mga pagkain na inihanda nila. Hindi naman tayong pinakain. Hindi ba, sinabihan na namin kayo. Ano mang pagkain na maaaring ihain sa inyo ng mga taga rito ay kaduda-duda. Kahit pang sabihin natin na tumulong sa atin ang mga matatandang naroroon, hindi natin masasabi kung sila ba ay talagang kakampi natin o kailangan lamang nila ang tulong natin. Maliban pa doon, mismong itong si Mariana ang nagsabi na posibleng ang ipakain sa atin ng sino mang taga rito ay maging dahilan ng hindi na natin pagkabalik sa ating mundong kinagisnan. Mas mainam na sarili nating gawang mga pagkain ang ating gagawin. May mga natural na pagkukunan naman dito. At maliban pa doon, ayon na rin sa matatanda, ang guild house ay nagbibigay o nag-aalok ng serbisyo ng pagkain sa mga dayuhang kagaya natin. Mas mainam na doon na lamang tayong kumain dahil hindi natin maikakaila. Maaaring may mga hidden agenda din ang mga matatandang iyon. Tama si Ninang. Posible ngang may ibang pakay ang mga matatandang iyon. Maaaring mapahamak lamang tayo kapag ipinilit nyo pa ang kagustuhan nyo. At mabuti na lamang, Kulas, nakinig ka sa amin. Dahil kung hindi, baka maiwan ka dito. Teka nga, ang mabuti pa ay maupo muna tayo dito. Bigla na lamang nawala yung tumulong sa atin at sumama dito. Maya-maya pa ay nagbukas ang napakalaking pintuan at naroroong makikita na naglakad ang isang malaking bulas na lalaki. Ito ang Guild Master, pinuno ng mga tagapagbantay. Ang tanging individual na nagpapatakbo, nangangasiwa ng guild house at lahat ng mga manlalakbay at mga mersenaryo na naroroon. Balbas sarado ito. Naroroong makikita din na napakalaki ng mga marka ng peklat nito na tila bang sanhi ng napakaraming pakikipaglaban. Naroroon din na makikita na may dalawang kasamahan ito na pawang nakamaskara na animoy mga ninja or assassin na naroroong nakaalalay lamang at nag-aantay o tila bang nagmamasid, nag-aabang sa mga ipag-uutos ng kanilang pinuno. Matalim ang tingin nitong lalaki, ang tinatawag na pinuno ng mga tagapagbantay o ang guild master. Naroroong tila bang sinusuri niya mula ulo hanggang paa ang bawat isa sa mga antingerong naroroon. Masusi niyang pinagmamasdan at inoobserbahan itong sila Zen. Habang itong binata naman at ang kanyang mga kasamahan ay nakikiramdam din, naghahantay na mga unang sasabihin nito bago silang magpakilala. Ito ang bilin sa kanila ng matatanda. Hayaang maunang magsalita ang kanilang kakausaping lalaki at wag na wag sasabat sa oras na mag-umpisa itong magsalita. Oy, tol, kamusta? Ang laki mo namang lalaki. Ikaw ba yung pinuno ng mga tagapagbantay dito? Bakit di ka naka-uniforme ng pang-guard? At saka, sino ba yung dalawang aliporis na kasamahan mo? Parang mga snatcher. Kanina pang nakatitig sa amin ng masama. Paringkulas, hindi ba dapat hindi tayo magsasalita at antayin natin silang magsalita? Paano? Ang tagal-tagal. Parang nag-aantayan tayo dito magpakilala eh. At saka, kanina pa siyang nakatitig sa atin. Piling ko tuloy, hinuhubaran niya tayo. Di ka naman Barbie, di ba?
maligayang pagdating sa kabisera. O kayatang hindi kayong napaliwanagan ng mga matatandang iyon. Natanggap ko ang rekomendasyon at ang liham na nagmula sa kanila. Ngunit hindi ko inaasahan na ganito palang kapapayat at tila bang mga walang sustansya ang mga tinutukoy nilang magtutungo dito upang tumulong sa paghahanap sa prinsesa. At saka, di ba kayong nasabihan, ayoko ang inuunahan ako sa pagsasalita. Ayoko ang sumasabat habang ako ay nangungusap. Tila yatang malinaw na hindi nauunawaan nitong isang kasamahan nyo. Ako pa nga ang sinisi mo. Paano? Hindi ka naman nagsasalita dyan. Para kang estatwa. Ang laki-laki mo pa naman. Tapos hindi ka magsasalita. Para ka tuloy diyang kapre. Teka, ano ba pangalan mo? Ako nga pala si Kulas, ang poging pantas. Ako yung medyo leader dito pero pinapaubaya ko kay Paring Sen yung pamumuno. Masyado akong pagod at busy. Teka nga, ano ba yung gagawin namin para mahanap yung prinsesa na yan? Meron ba kayong clue kung saan silang nagpunta? At saka may impormasyon ba kayo kung sino yung mga kakaharapin namin? Para naman hindi kaming mahirapan. At saka kailangan namin ng baon na. Dapat merong isnakan yan, pamerienda ba? Ganon naman ang mga trabahador Magandang araw sa iyo at pasensya na sa ginagawang panggugulo ng kasamahan namin. Ngunit naririto lamang kami upang malaman kung papaano kaming mag-uumpisa sa paghahanap dito sa prinsesa. Masyadong marami ang mahalagang bagay na kailangan namin gawin at ibig naming matapos kaagad ang misyon upang maituloy na namin ang tunay naming pakay dito. Mawalang galang na pero ibig ko lamang matanong dahil sa pagpasok namin dito, nakita namin ang mga paskil na tila bang mga karatula ukol sa isang prinsesa. Ibig sabihin ba nito, hindi lamang kami ang naghahanap sa tinutukoy na prinsesa ng Hilaga? Maaari kayang ang misyong ito ay naibigay din sa iba? Bakit? Akala nyo ba eksklusibo para sa inyo ang misyong ito? Mataas naman masyado ang tingin nyo sa inyong mga sarili. Naturalmente, anak siya at nag-iisang anak ng pinakamakapangyarihang hari dito sa kalupaan. Sa 3 haring namumuno, ang hari ng Hilaga ang nagtataglay ng pinakamataas na impluwensya pagdating sa mga residente ng aming mundo. Natural lamang na magpalabas ng maraming kautusan ang kanilang palasyo upang mahanap ang tagapagmana. Kaya naman, oo, maliban sa inyo ay may ilan pang mga individual ang naatasan at nahingan ng pabor upang hanapin ang prinsesa. Ang kadahilanan kung bakit sa likod kayong dumaan ay dahil nga sa hindi kayong miyembro ng lugar na ito at ng mga mersenaryo at samahan ng mga manlalakbay na nasa ilalim ng pagbabantay ng aming guild house. Kaya naman, isang paglabag sa aming patakaran ang ibigay sa inyo ang parehong misyon. Ngunit sa espesyal na rekomendasyon ng matatanda, kaya namin kayong tinanggap. Wala kayong ibang dapat gawin kundi hanapin ang prinsesa. Hindi namin alam kung paano ang kaparaan ang gagamitin nyo. Wala kaming ideya kung ano ang mga kakayahan nyo. Di katulad ng lahat ng miyembro ng guild na ito na alam namin ang mga kakayahan at limitasyon. Kaya naman oras na kumilos kayo, sa oras na kumilos kayo sa paghahanap sa prinsesa, ay wala kaming pananagutan sa inyo. Tapusin nyo ang misyon, makakamtan nyo ang nakasulat sa kontrata. Mabigo kayo at mamatay, wala na kaming magagawa doon. Wala kaming pananagutan, may makitil man sa inyo o maubos man kayo. Tandaan nyo at isautak nyo na ang misyong ito ay maaaring maging sanhi ng inyong kamatayan dito sa aming mundo. Kaya naman ito ang huling pagkakataon nyo upang magpasya kung magtutuloy ba kayo o uurong. Dahil oras na matatakan ko itong rekomendasyon at mabigyan kayo
ng mga pansamantalang badges bilang permiso sa paglalakbay lampas ng bayang ito. Ayos to hanep. Ginto ba tong tunay? Parang ang gandang isanla. Ang ganda ng disenyo. Tingnan mo parang yung menu. Ay, pareho pala tayo. Manong, anong gagawin namin dito sa parang mga tansan-tansan na to? Tsaka, mabigat to Iyan ang katunayan na aprobado ng Guildhouse ang gagawin yung pagkilos. Dahil ang mga lupain labas ng kabisera ay mga lupaing eksklusibo lamang na maaaring lakbayin at magkaroon ng ekspedisyon para lamang sa mga individual na binigyan ng permiso ng aming tanggapan. Kaya huwag niyo yang iwawala dahil sa oras na may makainkwentro kayo ng mga tagapagbantay sa lupain sa ibayong dako paroon, oras na wala kayong maipakitang badges ay maaaring ituring kayo bilang mga kawatan, pagnanakaw at mga lumalabag sa batas ng kabisera. Itago nyo ng mabuti yan at ingatan nyo na parang dyan nakadepende ang buhay nyo. Maliban pa doon, wala kaming maipagkakaloob sa inyong mga sandata. Hindi iyon kasama ng aming trabaho. Di iyon kasama ng aming ibinigay na misyon sa lahat ng mga manlalakbay. Kaya naman diskarte nyo na ito kung papaano nyo magagawang tumagal sa mundong ito at mabuhay. Dahil pansin nyo naman siguro, napakalayo nito kumpara sa mundong inyong nakagisnan. Ayos to Mukhang exciting yung labanan sa kabilang ibayo. Tingnan nyo naman yun Ang daming paparating sa Guildhouse nyo na mga tila yatang sugatan at naghihingalo na. Ibig sabihin ba nun, malalakas ang mga kalabang nag-aantay dyan? Hindi kong malaman kung ano ang basihan at definisyon nyo ng marahas, delikado at malalakas. Ngunit ang mga nilalang na nasa kabilang ibayo, sa likod ng mga pader ng kabisera, ay mga nilalang na labis ng kalakasan at kapangyarihan, na maski na ang pinakamatataas na antas ng mga mandirigma at manlalakbay na kagaya nyo na miyembro ng aming samahan ay hindi kayang-kayang pabagsakin. Ang mga nilalang sa kabila ay mga nilalang na hindi nyong kakayaning kaharapin ng mag-isa. Kaya naman, kailangan nyong malaman muna ang mga pangunahing panuntunan, pangunahing impormasyon at kasanayan upang nang sa gayon ay hindi kayong mamatay kaagad oras na tumawid kayo sa harang ng kabiserang ito. Dahil hindi natin masasabi kung gaano ba kayong katagal mabubuhay oras na umpisahan nyo ang inyong misyon patungo sa kabilang ibayo. Teka lang, ibig sabihin ba nito kung kailangan naming tawirin ang kabilang ibayo na tinutukoy mo? Ganoon bang kalakas at kapiligroso ang mga nilalang na dumukot sa prinsesa na nagawa nilang tumawid sa lugar na iyon nang hindi silang napapahamak? Maaari bang malaman kung may ideya kayo kung ano ba ang posibleng katangian at pagkakakilanlan ng mga mandurukot na ito? Oo nga, baka naman may clue kayo dyan. Para naman may ideya kami kung sino bang kinakaharap namin. Ang sabi ng mga matatanda doon, mga kagaya daw namin na nagmula sa kabilang mundo, sa daigdig namin, itong mga nandukot sa prinsesa. Pero kung sinasabi mo na ang mga nilalang na naririyan sa kabila ng mataas na pader na nakita namin, mga malalakas na hindi kayang tapusin at kalabanin ng isa lamang. Ibig sabihin ba, labis ang lakas ng mga kalaban namin? Hindi ko alam kung ano ang kakayahan nyo at wala akong ideya kung gaano ba kayong kalakas at ano ang inyong estilo sa pakikipaglaban. Ngunit tamang sabihin na ang mga veteranong manlalakbay at mersenaryo ng aming guild ay maaaring mahirapan upang kalabanin sila. Kahit ang nasa pinakamataas na antas sa tranggo
ng mga manlalakbay na naririto ay maaaring hindi kakayanin na kabanggain ang puwersa ng sindikatong ito. Tungkol naman sa inyo, wala akong makitang espesyal. Wala akong ideya kung tatagal ba talaga kayo o kung masisilayan nyo ba naman kung saan naroong nagkukuta ang mga ito at baka mauna pa kayong paslangin ang mga nilalang na nagpapagala-gala diyan. Maliban pa doon, gustuhin ko man, subalit wala kaming maipapagamit sa inyo, mga sandatang alam kong ninanais niyong masubukang gamitin ang mga tinatawag ng mga taga-daigdig niyo bilang mga pantasmal na uri ng sandata. Hindi kaming nagpapahiram noon at hindi kami nagpapagamit kahit pang mga espesyal ang rekomendasyon sa inyo. Kaya naman medyo magiging mahirap sa inyo ang kaparaanan kung paanong mabubuhay at makakaligtas diyan oras na tumawid kayo. Dahil kung wala ang mga pantasmal na sandata, para kayong mga nakahubad na naglalakad sa sinag ng lumalagablab na araw. Aray ko po, parang ang init nun ah. Pag di-describe pa lang nitong si Manong Bakulaw parang nakakatakot na. Parang matutusta nga tayo doon na. Paano yan? Paano yan? Saan tayong kukuha ng mga sandatang pangpasma? Dapat meron tayo nun. Sabi ko sa inyo dapat ikinuha natin yung doon sa mga kurang na yun. Hindi ba meron silang mga nakadisplay doon? O, kung ninenok na lang yun ni Maria, di nagkasilbi pa siya. Meron pa sana tayong ginagamit. Paano yan? Paano kung yung mga nilalang na nasa kabilang ibayo, tinatablan lamang ng mga sandatang kagaya nung pangpasma na gamit ng mga nakita natin? Paano kung yung mga kagamitan natin na daladala hindi namang umubra sa kanila? Di GG tayo. Mano-mano ba nating babakbakan ng mga yon? Yaman din lamang na kayo ang eksperto pagdating dito at mas nakakaalam sa pinakamainam na kaparaanan kung paano naming magagawang magtagumpay sa aming pagpasok diyan sa parte ng mga lupain na sinasabi niyong pinakapeligroso. Meron ba kayong maibibigay sa aming payo o baka naman gabay na makakatulong sa amin nang sa gayon magawa naming mag-survive sa kabilang ibayo sa lupain ng mga tinatawag niyong halimaw ng mundong ito nang hindi kaming basta-bastang nagiging pagkain nila tapunan. O nga. Dapat ibigyan niyo kami nun. Hindi ba't pinuno ka ng mga tagapaggabay, tagapagbantay, o dapat sinisigurado mong ligtas din kami? Dapat tinuturuan mo kami ng kaparaanan kung paano kami magsasurvive doon. Paano na lang ang beauty namin kapag nangyari kami ng mga nilalang na naririyan? Parang sa description mo pa lang natatakot na ako. Sandali lang. Pwede bang kainin yung mga halimaw doon? Masarap ba ang karne nila? Sa buong daigdig na ito, ang pinaka mainam, mahusay at pinakaligtas na pagkain para sa inyong mga dayuhan ay ang mga karne ng mga nilalang na nasa kabilang ibayo. Ang mga hayop na nakatira doon ay ligtas upang makonsumo ng mga kagaya nyo. Hindi kong mairerekomenda sa inyo ang kumain kung saan-saan na lamang, lalo na sa mga bahay-bahay ng mga residente dito. Dahil maaaring ito ang maging kadahilanan ng pagkawala ng inyong karapatan at oportunidad na makabalik sa inyong mundo. Ang mga isinisilbi sa guild house na ito ay mga karne na nagmula sa mga napaslang na nilalang ng mga manlalakbay sa tuwing magtutungo sila sa kabilang ibayo. Kaya kung magagawa nyo, kung makakaya nyo na maski ang pinakamaliit na nilalang sa kabilang ibayo ay mapabagsak nyo, mainam, masustansya at napakasarap ng kanilang mga karne. Yan ay kung magtatagumpay kayo. At maliban pa doon, ang mga pinakapambihira na uri o klase ng nilalang sa kabilang ibayo, ang mga nilalang na may kulay pulang mata, ay ang nagbibigay ng mga sabihin na nating pansamantalang sandata na magagamit nyo sa inyong paglalakbay. Oras na mapatay nyo sila, may pagkakataon, tsansa o oportunidad sa inyo na makuha o makapulot nito. Ngunit walang katiyakan, maaaring 2, 10
100 halimaw ang kailangan niyong patayin bago makakuha nito. Ngunit, pansamantala, habang wala kayong mga pantasmal na uri ng sandata, ang mga sandatang ito ang maaari niyong gamitin. At malay niyo, kung sapat ang inyong suwerte, ay makakuha kayo ng maalamat na sandata kumpara sa pantasmal na uri ng sandata na nagmumula sa mga pinakamahirap at malakas na halimaw ng kabilang ibayo. Heto ang mapa sa kabilang lupain upang hindi kayong malihis ng landas. Kung nakikita nyo ang kulay pula at dilaw na marka dyan, ito ang kinaroroonan ng kampo ng mga kalaban. At itong mga berdeng marka naman ay sumasagisag sa mga ligtas na lugar sa inyong ruta. Hanip, ang complicated pala ng mundong ito. Maski na yung mga nilalang sa kabilang hibayo, parang ang hihirap namang intindihin. Mga babae ba lahat ng mga naroroon? Hasyaka, may kakaibang mga malalaglag na kagamitan mula sa mga halimaw at mga monster na papaslangin natin doon. O diba, magandang pagkakataon iyon. Tama kayo, napakagandang oportunidad nito para kumita. Kung mga maalamat na sandata ang makukuha natin mula sa mga halimaw na nasa kabila, ibig sabihin lamang nito, maaari natin itong dalhin patungo sa ating daigdig at maisubasta. Malaking pera ito. At ayan na naman nga po si Maria. Umira na naman ang pagiging nenok-nenok. Teka nga, Manong Bakulaw, yan bang mga sinasabi nyo 100% totoo? Baka naman scam kayo Mamaya pinapaniwala nyo lang kami para mamotivate kami sa paghahanap sa prinsesa. Tapos wala na kaming mapala. Pero gusto ko yung sinabi mo Masarap at malinamnam yung mga karne sa kabilang ibayo. Ibig sabihin ba nun, lahat ng mga halimaw na maaaring naming makalaban doon maaari naming karnehin? Hindi lahat. Ang mga nilalang o halimaw na maaari niyong makonsumo ang karne ay ang mga nilalang na may kulay puting mata. Subalit kapag berde at pula ang mga mata nila, huwag niyong tatangkain at tikman ang kanilang karne dahil ito'y purong lason para sa mga kagaya niyong mortal. Ay, sabi na nga ba merong pero dyan? Ayos lang, mga puting mata. Yun lang naman ang kailangan naming alalahanin Kailangang puting mata ang mapabagsak para makain ng mga karne nito. At ang mga pula at mga dilaw na mata at berdeng mata at kung ano pang mga mata, kailangan paslangin. Tama ba ako doon? Tama. Subalit ang pinaka dapat niyong pagtuunan ng atensyon ay hindi ang daanan patungo doon, kundi ang lugar na inyong tutunguhin. Hindi basta-basta at hindi mahihina ang kukote ng mga nandukot sa prinsesa. Matagumpay nilang nakuha ang dalaga sa kabila ng higpit ng pagbabantay ng mga tauhan dito. Kaya naman, kung nagtatangka kayong kaharapin ito, mag-ipon na kayo ng sapat na lakas at maaaring kailanganin niyong magsama-sama upang tapusin siya. Pinonong Gabriel, nasa loob ng bulwagan ang pangkat nila Lucien. Kakaharapin niyo ba sila? Pupuntahan niyo ba? Mukha yatang abala sila ngayon. Naroroong nag-aantay sa inyo. Mukha yatang pati sila ay makikilahok sa sinasabing paghahanap sa prinsesa. Ano sa tingin niyo? Ang pangkat nila Lucien. Kung gayon, tila yata hindi nang kakailanganin pa ang tulong ninyo kung sakasakali na sila Lucien nga ay kikilos upang makilahok sa misyong ito ng paghahanap sa nawawalang prinsesa. Sila pa lamang ay baka sumapat na at mabilis na magawa ito upang maibalik ang prinsesa sa kanyang pamilya at sa hari ng hilagang kaharian. Ibig niyo pa bang magtuloy? What? What's the backpack of the Manananggal is that? Anong ibig mong sabihin? Minamaliit mo ba kami? Sa tingin mo ba, hindi kaming mga capable para magawang iligtas ang prinsesa nyo? Aba. Kung kaya niyang tinutukoy niyong mga manlalakbay na yan, syempre kaya din namin. Hindi kami magpapatalo. At saka, hindi ko nang alam ang salitang talonan, pagsuko. Kinalimutan ko na yan kahapon. Kaya naman ikaw, wag mo na kaming kukontrahin pa at i-discourage,
Tama si Kulas. Naririto kami upang tuparin ang kontrata, hindi para sa kapakanan ng prinsesang iyon, kundi sa kapakanan namin at sa pagtatagumpay ng aming mga sariling misyon, dahilan at ang dahilan ng pagpunta namin dito. Hindi kong alam kung ano ang tinutukoy niyong kalakasan niyang Lucian na yan at bakit tila hangang-hanga kayo o bilib na bilib sa kanila. Subalit, ang mga kasamahan ko ay hindi rin basta-bastang magpapatalo. Kung sinong mauna, hindi sa kanya ang tagumpay. Ngunit sa pagkakataong ito, pasensya ka na. Hindi namin maaring isuko ang labang ito dahil hindi kami magkakaroon ng pagkakataon upang makuha ang mataas na antas ng mga piraso ng liwanag kung hindi namin matatapos ang kontrata, tama ba? At babagsak kami sa mga mabababang klase kalidad ng mga soul fragments. O tungkol dyan, kung gayon, yun din pala ang pakay nyo. Tama kayo. Kung kayo ay mabibigo sa kontratang pinirmahan ninyo, ay hindi rin kayong maaaring magtungo sa kapatagang kinaroroonan ng tinatawag niyong mataas na antas o uri ng mga soul fragment. Kaya naman, Pinonong Gabriel, sa tingin ko, wala ding silbi kung pipigilan natin sila dahil hindi makikinig ang mga ito, lalong-lalo na kagaya ng iba pang nagtungo dito. Mukayatang labis ang kasabikan nila na makakuha ng soul fragment para sa kanilang mga sariling interes. Hindi ko kayong masisisi. Soul fragment, piraso ng liwanag, pinakamahalagang kasangkapan sa paglikha ng mga sandata at ng mga alahas na may kakayahang pantasmal. What? Hindi lang mga sandata ang ginagamitan ng soul fragment na yan? What do you mean na pati alahas? Mga baguan ba talaga kayo? Wala kayong kaalam-alam. Ang pantasmal na antas ng kagamitan ay hindi lamang limitado sa mga sandatang patalim, mga kagamitang pang-opensa at depensa. Bagkus, maliban dito, may mga panday na kayang lumikha ng mga alahas na nagbibigay ng karagdagang kakayahan, katangian sa mga may tanga nito. Depende sa mga panday dahil mayroong mga uri ng panday na sa oras na lumikha sila ng isang buong pangkat ng kagamitan, sandata at alahas, nagkakaroon ito ng pangkalahatan at kabuuang epekto sa may tangan nito. Set effect. Ibig sabihin ba, parang kagaya lang ito sa nilalaro ko ah. Ang ibig sabihin ba nito, may set effect ang mga kagamitang pantasmal? Set effect? Bahala ka kung yun ang gusto mong itawag dito. Basta, may mga matataas ang antas ng karunungang panday na kayang lumika ng mga kagamitang ito na hindi lamang limitado sa individual na epekto ng sandata ang kakayahang maaari niyong magamit. Bagkus, kapag nabuo nyo ang kagamitang sandata at mga alahas o mga palamuti, ay maaaring magbigay ito sa inyo ng karagdagang kakayahan. Kagaya ng mga singsing, kwintas at porselas na oras na magamit ninyo. Kagaya ng mga singsing, hikaw, porselas o kwintas na maaaring kapag nagamit nyo, magugulat kayo sa mga epektong maaaring ibigay nito sa inyong kalakasan. Ngunit hindi ito magiging madali. Komplikado ang kaparaanan ng paggawa nito at hindi lamang ang mga soul fragment na tinatawag nyo ang kakailanganin. Bagkus, ilan pang mga materyales na matatagpuan lamang sa kabilang ibayo. Dito nga ay tila bang naroroong nanlaki ang tenga nitong si Zen. May ideya siya tungkol sa
tinutukoy nitong lalaking kasamahan ng pinuno ng mga tagapagbantay na si Gabriel. Ito ang tinatawag niyang set effect o ang epekto ng kabuuang kagamitan o kalinangan ng grupo ng mga kagamitan na maaaring gamitin ng isang may tangan nito. Sa makatuwid, mas higit ang kakayahan o ang posibilidad ng kalakasan nito kumpara sa ordinaryong mutya lamang o mga sandata. Dahil maliban sa individual na epekto ng mga kagamitan, mayroon pa itong epektong pangkalahatan na maaaring magamit ng may tangan nito na magbibigay ng karagdagang kalakasan, kakayahan, katangian at mga bagay na kakailanganin nila sa pakikipaglaban sa mga individual na maaari nilang makaharap doon. Dahil batid nitong si Zen at hindi lang maikakaila pa na ang katotohanan na ang mga individual na nagmula sa kanilang daigdig ay nagawang maglakbay sa lugar na iyon o sa dako pa roon nang hindi silang naaapektuhan o nagkakaproblema sa mga nilalang o halimaw ng kabilang ibayo. Ibig sabihin lamang nito, tama lamang na isipin nitong si Zen na maaaring ang mga nilalang na ito o ang mga individual na ito ay nagtataglay ng kabuuang kagamitan ng mga sandata at ng mga alahas na may pantasmal na epekto. Dito ay mas lalong nagka-interes itong si Zen. Mas lalong ginusto niya hindi lamang ang makakolekta ng soul fragment kundi ang makausap ang isang panday na may karunungang kagaya nito. Nang sa gayon, bago man lang silang makabalik sa kanilang daigdig, ay makakuha siya ng isang buong grupo ng sandata at kagamitan na maaari niyang magamit sa pakikipaglaban sa mga Los Eternos at pakikipagtagisan ng kalakasan sa mga taga-Los Hermanos. Teka. Is it just me? O posible kaya na yung mga alimangos na yon gumagamit din ng ganyan, nagtataglay ng buong set ng mga kagamitan at mga alahas para maging malakas sila? Hindi ba parin Zen? Posible yun? O di kaya naman, baka na yung mga Los Termos na yon ganyan ang kagamitan kaya labis ang kalakasan nila. Aba. Yaman din lamang na narito na tayo parin Zen. Bakit hindi natin samantalain at maghanap ng panday na maaaring gumawa niya sa atin? Manong Bakulaw, meron ka bang may rekomenda sa aming panday na maaaring tumulong sa amin para makalinang ng ganitong uri ng mga pangkat ng mga sandata at kagamitan? Lugi naman kami. Nandito na kami. Sayang ang biyahe. Gusto na naming lubos-lubusin. At saka, sa palagay ko, pakiramdam ko, kakailanganin namin ng todo ang kagaya nitong mga kagamitan sa mga susunod naming laban. Lalong-lalo na kung gusto naming manalo sa mga kagaya niyang mandurukot sa prinsesa. Mabilis din pala ang utak mo. Tama ka. Hindi kayong tatagal dyan sa lupaing iyan kung hindi kayong nagtataglay ng kahit isamang pantasmal na sandata o kagamitan. Tungkol sa mga panday, tungkol naman sa mga panday na gumagawa nito, hindi itong basta-bastang ibinibigay sa inyo. Ang pangalan nila ay hindi basta-bastang ipinagkakaloob sa kung sino-sino lamang. Kailangang maipakita niyong karapat-dapat kayo. Marahil kung magagawa nyo ang makalampas sa unang estasyon ng lupain sa kabilang ibayo, maaaring ipagbigay alam sa inyo ang detalye tungkol sa pinakamalapit na panday na maaari nyong hingan ng payo at tulong. At nakadepende pa rin sa panday na ito kung nakahanda siyang tulungan kayo o tanggihan. Sikapin nyo ang marating ang unang istasyon makatapos lamang ang ilang araw ng paglalakbay. At kapag nagawa nyo iyon, ang aming mga kasamahan sa istasyong iyon ang tutulong sa inyo upang makuha ang impormasyon sa panday. Walang problema. Tinatanggap namin ang hamon mo. Lalampasan namin ang unang istasyon ng lupain na tinutukoy mo. Kaysa kami ni Zen, gagawin namin ang lahat upang makamtan at pagkamit ng kagaya ng mga kagamitang tinutukoy nyo. Malaking tulong ito para sa kaligtasan ng lahat. Ano man ang kailangan gawin, nasa likod mo kami, Zen. Mga hibang, akala nyo ay madaling gawin yon. Ang ilan umuubos ng ilang dekada para lamang mabuo ang kanilang mga sandata at mga alahas na ginagamit upang magkaroon ng kabuoang epekto ng kapangyarihan. Sa tingin nyo ba,
sa ilang araw na paglalakbay ay makukuha nyo ito at makukumpleto nyo. Masyado yatang isip bata ang inyong mga kukote para isipin ito. Hep, 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 hep. Mukha lang kami mga bebe face dito ha, pero hindi kaming isip bata. At saka, kakainin mong lahat ng mga sinabi mo. Oras na makakuha namin lahat ng materyales sa paggawa ng mga sandata namin. Mark my word, dahil pagbalik namin, ipapakain ko sa'yo ang mga natira naming soul fragment. Aba, matapang ka. Tingnan natin. Hindi kitang papatulan dahil isa kang ignorante. Hahayaan ko na lamang na ang karahasan ng lupaing iyon ang magsabi sa iyo ng katotohanan at magpakita sa iyo ng diferensya ng iyong kakayahan sa kakayahan ng mga manlalakbay at mersenaryong narito. Malaya kayong gawin anuman ang kaparaan ng nalalaman nyo upang magtagumpay. Subalit, binabalaan na namin kayo dito pa lamang. Nakamamatay ang labis na kapusukan. Binabalaan na kita, nakamamatay ang labis na panmamaliit. Baka mamaya mabilaukan ka kapag bumalik sa'yo lahat ng mga pinagsasabi niyo sa amin. Hey, you mother father, you do not know me, kaya wag mo akong i-judge, okay? Tandaan mo yan kapag bumalik kami dito. Aba, ihiram ka ng mukha sa mga asong naririto kung meron man. Tama na yan. Maganda na lamang kayo. Naibigay ko na sa inyo ang inyong mga kailangan. Subukan niyong makihalubilo sa mga tao na nasa bulwagan at baka makakalap kayo ng mga impormasyon, payo at mga gabay na maaaring magamit nyo upang kahit papano ay magawa nyong makaligtas sa unang istasyon at makita kayo sa dulo nito. Maiwan ko na kayo at kailangan ko pang harapin si Lucien. Mahirap palampasin ang ganitong pagkakataon. Diyan na kayo. At gano'n na nga, bigla na lang siyang nawala. Parang napilitan lang siyang harapin tayo. Hindi niyo siyang masisisi dahil ang Lucien na tinutukoy namin ay isang diyosa ng kagandahan. Nahuhumaling doon ang pinunong Gabriel, ngunit hindi siyang pinapansin nito. Sabalit hindi siyang sumusuko para mapansin ng dalagang diyosa ng digmaan. Kung makikita niyo lamang siya, lalong-lalo na sa larangan ng pakikipaglaban, kahit kayo mamamangha dahil wala pang misyong tinanggap ang pangkat nila Lucien na hindi nilang napagtagumpayan. Mukhang pas ako. Hindi ako interesado sa tao na yan. Lalong-lalo na kung hindi naman makakatulong sa amin. Di ba paring Zen? Di ba paring Imeno? Oo nga, hindi kaming serious tungkol sa mga gaya niyan. Hasya ka, malalakas din naman kami. Makikita mo lang yan. Siguradong sisikat kami ni Paring Kulas. Tama na yan, halina kayo. Ginoo, nagugutom na ang mga kasamahan ko. Maaari bang maigiya mo kami kung saan kaming maaaring makakain man lamang bago kaming maglakbay patungo sa dakong paroon? Areglado, walang problema dyan. Basta ba magbabayad kayo? Dito ang pinakamasarap at masustansyang pagkain para sa mga kagaya niyong manlalakbay at mersenaryo. Ngunit hindi ito mura. Siguro naman ay alam nyo kung paano itong babayaran. Aba, huwag ka mag-alala. Binigyan kami ng 3 matatandang gurang doon ng pambayad sa pagkain dito at inaasahan na nila. Nagagastos nga kami. Ano kaya yun? May mission pero walang pasnak dito. Ay, tara na nga. Naaamoy ko ang mabangong karne. At saka medyo maanghang parang dabis to. Ayun! Teka nga. Uy, Paring Kulas, huwag kang padalos-dalos. Hindi mo namang lamisa yan. Huwag mong lalapitan. Anong hindi na mesa? Wala namang nakaupo. Pinabayaan yung pagkain. Hindi mo bang alam, masama ang tumanggi sa grasya at magsayang. Ang dami-daming taong nagugutom in the whole wide world. Tapos iiwan nila dito. Nakatiwangwang. Makain nga ito. Sarap nito Ito, barbecue. Parang Imeno, halika dito. Mainit-init pa yung sabaw. Parang bagong hain pa lang dito Sayang, iniwan ng may-ari. Huwag kang mag-alala mga pagkain. Hindi ko kayong iiwan. Magsasama tayo hanggang maubos kayo. Ang lakas ng loob ng lalaking yun. Nangasang maupo sa lamesa nila Lucien. Oo nga. At tingnan mo, kinakain pa nila yung mga pagkain ng grupo nila Lucien. Patay na. Yari na sila. Sigurado mga bagong saltayan dito. Kawawa naman.
matatapos kaagad ang buhay nila. Kakapasok pa lamang nila dito sa guild house. Naku po, Kulas, halika dito. Huwag ka dyan. Hindi sa'yo mga pagkain na yan. Eh bakit? Wala namang may-ari. Kita mo, wala kang lumalapit dito. Ayaw naman yata ng mga tao dito. Busog yata sila. Tingnan mo, nakatitig lang sa akin. Eh dapat kanina pa nilang kinain to. Sayang. Sabi ng tatay ko, hindi dapat nagsasayang ng mga biyaya. Kaya naman, ako na bahala dito. Kung ayaw niyong kumain, eh dyan lang kayo. Lahat ay nakatitig dito kay Kulas. Karamihan gulat. Ang iba, para bang nakatawa pa at natutuwa dahil nga sa alam nilang maaaring mapahamak itong si Kulas sa kanyang ginawa. Dahil ang lamesang naroroong inukupa niya ay ang lamesang nakareserba para sa pangkat nitong si Lucien. Naroroong tila bang nag-aabang sila, nag-aantay na bumalik ang pangkat nito upang matanggap ni Kulas ang kanyang kaporasuhan. Ang binatang naroroong walang pakialam sa lahat ng nasa kapaligiran niya. Tuloy-tuloy lamang siya sa paghigop ng mainit-init na sabaw at naroroong ang mga karning may sarsa ay nilantakan niya na. Grabe, bagong-bago pa lang to. Oh. Parang hindi pa nabawasan. Iniwanan na kung sino man ang umorder nito. Nako, mapaparusahan siya ng may kapal. Dapat, hindi iniwan ng ganito. Dapat, inuubos. Nako, nagsasayang sila ng pera. Nagsasayang sila ng mga pagkain. Uy, parang Meno, tulungan mo ako dito. Alam nyo, kapag nakita ko yung umorder nito, aba, tuturuan ko sila ng leksyon. Pagsasabihan ko sila. Paring Kulas, mukha yatang sa'yo na nakatitig lahat ng mga naririto. Parang kinakabahan ako. Parang may masamang mangyayari sa'yo. Kapag nanatili ka pa dyan, ang mabuti pa halika na. Doon na lang tayo. Magtago na tayo. Narinig ko yung isa dito, mayayari ka daw at dudurugin ka daw at gagawing giniling. Bahala ka. Kunin nyo na si Kulas. Awatin nyo na yan sa pagkain. Masasangkot pa tayo sa kaguluhan. Halatang hindi pa nagagalaw yung mga pagkain. Mukha yatang isang importanteng tao ang nagmamay-ari ng lamesang yan. At aroroon ngang sapilitan nilang kinaladkad itong si Kulas patungo sa dulong parte ng bukana ng guild house na iyon. Malawak ang lugar na ito at may iba't ibang parte o silid ng kainan. Naroroon din ang tanggapan ng mga mersenaryo na kumukuha ng kanilang mga trabaho o misyon. At naroroon din ang lugar kung saan tila bang pahingahan ng mga manlalakbay at mga mersenaryo na miyembro ng grupong iyon. Subalit itong si Kulas ay naroroong bitbit pa ang isang mangkok ng karne habang dala-dala naman ito ni Jimeno at ni Fred at ipinaupo sa dulong lamesa, pinakasulok ng lugar na iyon. Kumalma ka lamang muna dyan, Kulas, at awatin mo yung bibig mo. Kami na ang bahalang maghanap ng makakain. Wag na wag kayong aalis dito, pakiusap. Akong bahala sa kanya, Nenang. Kumuha na kayo ng pagkain habang naaawat pa natin si Paring Kulas. Kapag sinumpong siya ng kanyang mga mandirigma sa tiyan niya, hindi na natin mapipigilan yan ba? Kaya damihan mo ang makakain natin dito. Among Zin, tulungan mo ako dito. Parang napupusis na si Paring Kulas. Anong napoposes? Hindi ba pwedeng nasarapan lang ako dun sa pagkain? Ano kayang pangalan ng karning to? Ninang, bumili ka din ng ganito. Oh. Ang sarap, ang linamnam. Melts in your mouth. Parang ngayon lang ako nakatikim ng gantong karne. Mas masarap pa to sa baka at saka sa kung ano-ano pang nakain nating adobo at beef steak. Nang walang kung ano-ano ay naroroong lumapit sa kanila ang dalawang tila bang nag-aalalang manlalakbay upang bigyan sila ng babala. Mga Ginoo, mawalang galang lahat. Hindi lang naming mapigilan na lumapit dito. Nakita namin ang ginawa ng kasamahan nyo sa lamesang iyon. Hindi nyo bang nalalaman? Teka, bago kayo dito ano? Opo, bagong dating lang kami dito at bago kaming mga manlalakbay. Secret nga yung aming mission o kaya hindi namin maaring sabihin. Oo nga, hindi namin pwedeng sabihin na ililigtas namin yung prinsesa ng Hilaga. Tsaka bago lang kami dito, ano bang problema? Meron ba kayong kailangan sa amin? Paano naman kayo matutulungan? Huwag niyong sabihin na sasali din kayo sa paligsahan ng pagligtas dun sa prinsesang yun. Yung kulot na nakita namin dun sa picture.
Parte kayo ng mga hibang na mga manlalakbay na umaasang makukuha pa ang prinsesa ng Hilaga. Pero siguro ay hindi nyo nang kakailanganin pang gawin yan. Bakit naman? Bakit naman parang nakakasigurado ka na hindi na kailangan ng tulong namin? Dahil naririto na sila Lucien. Ang pangkat nila ay sapat na upang maresolba ang problema sa pagkawala ng prinsesa ng Hilaga. Teka, sino yung loser na yan? At bakit kanina ko pang naririnig ang pangalan yan? Parang sikat na sikat. Artista ba yan? At saka masyado naman kayong bilib sa kanya. Hindi niyo yata nakikilala. Mga bayani kami nitong si Paring Jimeno. May revolto pa nga kami doon sa may disyerto eh. Tingnan mo pa. Tsaka, ililigtas lang naman yung prinsesang kulot. Kayang-kaya na namin yan. Eh kung sino man yung loser na yan, wala kaming pakialam sa kanya. Gawin niya ang trabaho niya. Gagawin namin ang trabaho namin. Ayun nga ang pinunta namin dito. Dahil yung lames ang pinuntahan mo at nilantakan mo ang lahat ng pagkain ay ang lamesa ng pangkat nila Lucien. Naroon lamang silang kausap ng guildmaster. Subalit, bigla ka na lamang dumating at sinalanta mo ang lamesa nila ni hindi pa nilang natitikman ng mga pagkaing naroroon na eksklusibong niluto para sa kanila. Gamit ang mga sangkap at karne na dala-dala nila na nakuha pa nila sa kanilang pangangaso sa kabilang ibayo. Kung ako sa inyo, mag-isip na kayo ng dahilan at humingi kayo ng tawad sa kanilang pangkat oras na bumalik sila dito dahil kabastusan ang ginawa nyo at maaaring mawalan kayo ng ulo dahil dito. Kumain lang, mawawala na ng ulo. Ganon ba kadamot ang mga tao dito? Akala ko naman mababait kayo. At saka, iharap nyo sa akin si Loser. At ako ang magsasabi sa kanila na mali ang ginagawa nila. Oh, tingnan mo na lang ito. Iniwan nila yung pagkain nila. Paano kapag may dumapong langaw doon at maraming bakterya? O diba, dadami yung germs doon. Tapos, pag kinain nila, sasakit yung tiyan nila. Mau-hospital pa sila. Eh hindi sila makapagtrabaho. O, dapat magpasalamat sila sa akin kasi dahil sa kinain ko yon, hindi na nilangaw. Hindi nilang kakainin yung nilangaw na pagkain, hindi sasakit yung tiyan nila. Hindi sila magkakaroon ng problema. O diba, everybody happy. Ikaw kasi hindi ka nag-iisip eh. Kita mo yan? Iharap mo sa akin yan at para ma-explain ko ng maliwanag sa kanya. Napaka-imposible ng binatang ito. Para yatang hindi pa siyang nag-aalala ay nalagay na tayo sa alanganing sitwasyon. Ay nako. May punto naman si Kulas yata, Ninang. Tama naman yung tungkol sa langaw, ah. Isa ka pa. Sinusuportan mo pa tong kaibigan mo. Parehong kulot ang utak nyo. Bakit? Sa'yo, Ninang? Rebanded ba ang utak mo? Unat-unat? Aba, mukhang kapareho mo yan ah. Malapit ng umunat. Alam mo, Ninang, kumalma ka lang. Dahil may kasabihan niya ang tatay ko. Ang taong hindi nag-aaksaya ng pagkain ay pinagpapala at nagiging palakaibiganin. Kaya naman, kapag nakita ko niyang si Loser, aba, sigurado ko sa inyo. Magmamakaawa yan na maging kaibigan ko. Maging sanggang dikit namin. Nasaan bang manong na yan? Para naman makausap ko ng masinsinan. Paring Kulas, hindi mo bang narinig yung matanda kanina? Yung Lucien, yon yung sikat na mandirigma dito na manlalakbay. Yung patay na patay yung pinuno ng mga tagapagbantay. Tsaka bebe yan, hindi naman yan lalaki. Oo nga pala. Kaya siguro hindi siya kumain masyado. Kasi kagaya ni Baby Diana ko, nagda-diet yun. Umiiwas siya sa maraming pagkain. Siguro ganun. O diba, bukod sa naligtas ko na sila sa mga germs, natulungan ko pa siya mag-diet. O diba, double purpose yung ginawa ko. Ay, di ko nang alam kung gaano pang kalawak ang kabaitan ko sa mga tao. Hindi ko namamalayan nakakapagkawang gawa na pala ako. Marami na akong natutulungan kagaya ni Loser. Ay nako. Maya-maya nga ay dumating na itong si Lucien at ang dalawa niya pang kasamahan. Itong si Tonton at ang isang matanda. Kasama itong pinuno na si Gabriel na naroroong iginigiya sila pabalik sa kanilang lamesa. Ngunit napahinto itong sila Lucien nang makitang tila bang dinaanan ng bagyo ang kanilang mesa. Ubos na ang mga pagkain. Nakatiwangwang ang mga plato at mangkok. Maging ang inumin ay wala na rin at natuyuan na ang lalagyan nito.
Nakakunot ang noo ng kasamahan nitong si Lucien. Hindi maunawaan kung sino ba ang naglakas ng loob upang gawin ito sa kanila. Kung sino ba ang naglakas ng loob upang kainin ang mga pagkaing inihanda para sa kanila gamit ang pinakamataas na antas o uri ng mga karne na maaaring matagpuan sa ikalawang istasyon ng lupain sa kabilang ibayo. Sinong may gawa nito? Sinong kumain ng mga pagkain namin dito? Para naman kayong nagtampo sa buhay nyo. Umamin kayo. Sino ang napastangan na umubos ng mga pagkain namin dito? Ngayong nagugutom na kami. Kumalma ka lamang, Tonton. Hayaan mong ako na ang gumawa ng paraan dito. Magpapahanda na lamang ako ng mga panibagong grupo ng mga pagkain na para lamang sa inyo. Ang mabuti pa, ipapalinis ko na lamang itong lamesa. At mag-antay na lamang kayo. Gagawin namin kaagad ang inyong pagkain. Lucien, maiwan na muna kita dito at may aasikasuhin lang muna ako. Batid nitong si Gabriel, may kutob na siya na posibleng ang pangkat nila Zen ang may kagagawan nito dahil sa maraming pagkakataon na nagtungo doon sila Lucien upang kumain. Ni minsan ay wala pang nang bastos o naglakas ng loob upang gawin iyon sa kanilang pwesto. Ngunit tila yatang nagkataon na sa pagdating nitong sila Zen ay doon ding naranasan nila Lucien ang pambabastos at kawalang galang sa kanila. Kaya naman iginala nitong si Gabriel ang kanyang paningin at hinanap kung saan naroon ang pangkat nitong sila Zen. At nang makita niya nga ito, agad niya itong nilapit. Naroon pa din ang dalawang manlalakbay na naroon nagbibigay ng payo para dito kila Kulas upang mailigtas ang kanilang buhay. Anong nangyayari dito? May kinalaman ba kayo sa naganap sa pwesto ng mga bisitang sila Lucien? Kayo po pala. Pinunong Gabriel. Anong ginagawa niyong dalawa dito? Bakit di kayo makatingin sa akin? Binibigyan lang po namin ng payo ang mga binatang ito. Paano po kasi... ito po, itong pasaway na to, nilantakan po lahat ng mga pagkain sa pwesto na Lucien. Walang pakundangan po, inubos lahat. Sinimot po, ito pa nga po yung mangkok at daladala niya. Nako po, sinasabi ko na nga ba? Ay, hindi niyo bang alam na sa ginawa niyo, inilagay niyo sa bingit ng kamatayan ng mga sarili niyo? Ano na lamang ang mangyayari kapag naggoramentado ang pangkat nila Lucien at pinag-initan kayo? Di pa kayo nakakatapak sa unang estasyon ng lupain sa kabilang ibayo, makikitla na kayo ng buhay. Pasalamat kayo at kasama ko sila kanina. Nagawa ko pang pakalmahin na sila Tonton. What? Si Tonton? May sipon si Antonton. Ang kulit ng pangalan niya. Paano kaming matatakot? Pangalan pa lang niya, matatawa ka na. Tonton? Teka nga. Mamang Bakulaw, hindi ba? Ganito kasi yung explanation ko dyan. Iniwan kasi nilang nakatiwangwang yung mga pagkain nila. Masisiraan tong kainan nyo kapag nangyaring nilangaw yung pagkain nila at nakain nila. Sasakit yung tiyan nila. Magkakaroon ng mikrobyo yung sikmura nila at maaaring maapektuhan ang buong kalusugan nila. Sabi nyo, isang malakas at sikat naman dirigmayang si Lucer. Paano kapag sumakit yung tiyan niya? Hindi na siya makakalaban. Hindi niya nang maililigtas yung prinsesa. Pero dahil sa ginawa ko, nakapag-diet na siya, hindi pa sumakit yung tiyan niya. Diba? Yun naman yung naisip ko. Concerned citizen lang naman ako . Ay nako po, huwag niyo na lamang pong pakinggan ito at ipagpaumanhin niyo ang ginawa niyang kapangahasan sa mga pagkain ng inyong panauhing pangdangal. Kung kinakailangang magbayad ho kami ay may sapat naman ho kaming dala dito upang mabayaran ang mga danyos na nagawa nitong aming kasamahan. Hindi ho namin sinasadya at lalong hindi sinasadya nito kahit mukhang sinasadya niya. Kulang-kulang lamang po talaga sa sentido komon ang aming kasamahan. Subalit sa isang lugar na kagaya noon ay hindi maiiwasan na may ilang individual ang magiging sipsip. Magpapalakas sa mga kagaya nila Lucien na tinitingala at kinikilala sa kanilang lipunang ginagalawan. Di maiiwasan na may mga individual na naroong magpumilit na makuha ang pabor ng mga kagaya nitong sila Lucien.
Kagaya na lamang ng tatlong individual na naroroong naglakas ng loob upang lumapit dito kila Lucien at isuplong kung sino ang may sala sa ginawang pambabastos at kapangahasan sa kanilang mesa. Tonton, natatandaan mo ba ako? Ako yung binilihan mo nung mga piraso ng material mula doon sa pugot na paniki. Oh, bakit naririto ka? Anong kailangan mo sa amin? Hindi mo ba nakikita ang oras ng pagkain namin? Bakit nanggagambala ka? Pasensya na kayo. Hindi ko naman gustong manggambala. Kaya lang, hindi rin namin matiis na hindi sabihin sa inyo kung sino ang may kagagawan ng pambababoy dito sa pagkainan nyo. Ibig mo sabihin, alam mo kung sino? Magsalita ka. Sino ang bastos at malakas ang loob na tampalasang gumawa nito? Gutom na si Lucien. Tapos, ganito ang malalat na namin. Ituro mo, narito pa ba ang may kagagawa nito? Nang maturuan ko ng leksyon. Ituro niyo sa amin. Sino? Sino ang may kagagawa ng tampalasang... Ituro niyo sa amin. Sino ang tampalasang may gawa nito? Hindi namin mapapatawad. Ang ginawa nilang... kawalang... Hindi ko mapapalampas ang ginawa nilang ito. Hindi na nilang ginalang. Hindi ko mapapalampas ang ginawa nilang ito. Hindi na nilang ginalang si Lucien. Naghahanap pa sila ng kamatayan nila. Gusto ba nilang mapabilis ang pagkasawi nila sa lugar na ito? Ando no, sa dulo. Nakikita mo ba yung grupo na yon ng mga kalalakihan at may kasamang mga tatanda? Yan sila. At yung nakikita mong payat na maingay at nagtataas-taas ng kamay. Yan mismo. Siya mismo ang may kagagawan ng pagkagulo dito sa lamesa nyo. Mag-isa niyang kinain at nilantakan lahat ng mga pagkain niyo dito. Kitang-kita namin kung paano niyang nilagok yung mainit na sabaw at saka kung paano niyang nilantakan yung mga karne. Binaon niya pa nga yung isang mangkok dito eh. Ayun oh, may ebidensya. Nakikita mo ba? Hindi man lamang siya nagsisi at ang sabi niya, mga walang silbi daw yung nag-iwan ng pagkain dito sa lamesa at nagsasayang daw ng biyaya. Oo, ganun nga. Oo, tama. Narinig namin yun. Ituturuan pa nga daw ng leksyon yung may-ari nitong lamesa at nag-iwan ng pagkain. At hindi nga naming matiis na hindi sabihin sa inyo dahil sa alam naming karapatan nyo din ang malaman kung sino ang tampalasang magwalang hiya sa inyo. Ginagalang kayo ng lahat ng naririto pero tingnan nyo ang ginawa nila sa inyo. Pero huwag nyo na lamang sabihin na kami ang may kagagawan at nagsumbong. Baka kami ang pag-initan. Mukhang may kapit pa naman kay Gabriel. Nakita namin kinakausap sila kanina. Kung gayon, mukhayatang pinagtatakpan ni Gabriel ang mga kumag na yan Kanina kaya naman pala nag-aatubili siya. Kanina kaya naman pala nag-aapula siya na palitan na lamang yung mga pagkain natin at ilibre na lamang dahil sa kilala niyang may kagagawa nito. Lucien, anong gusto mo? Turuan ko na ba ng leksyon yung mga tayo na yan? Yung mga baguhan dito? Wala akong pakialam kung kilala sila ni Gabriel. Kahit si Gabriel, kakaharapin ko at questionin ko. Matagal na tayo sa serbisyo dito. Marami na tayong naipagtagumpay ng mga misyon. Lahat mahihirap. Lahat buwis buhay. Pagkatapos itong isusukli nila sa atin. Teka nga. Ikalma mo ang sarili mo. Hindi ito ang lugar para maglaban. Tandaan mo, maaari ding mag-cruise ang landas natin ng mga taong yan. Oras na naroroon na tayo sa lupain ng mga halimaw. Kaya naman, hayaan mo na. Palampasin mo na. May oras din sila. Ayoko ng kaguluhan dito. Gusto ko lamang ng tahimik at mapayapang pagkain. Kaya naman, ikalma mo ang sarili mo, Tonton. O sige, sabi mo Tatandaan ko mga pagmumukha nila. At aabangan ko sila. Tingnan lang natin. Malalakas ang loob nila. Pati tayo kakabanggain. Dapat nakikilala nila kung sino ang kinakabangga nila at kung saan silang lulugar. Sige na, umalis na kayong tatlo. Salamat sa mga sinabi nyo. Tatandaan ko ito. Sige, alis na kami. Paano, Lucien? Ikinagagalak namin makita kang muli. Alis na kami. Umalis na kayo.
Ang dami mo pang sinasabi. At naroroon ngang nakatitig lamang itong si Lucien sa pangkat nila Kulas habang nag-aantay sa kanilang pananghalian. Habang ito namang sila Kulas ay wala namang pakialam. Naroroong labis lamang ang kasiyahan habang nagkukwento ng kung ano-anong kalokohan sa kanyang mga kaibigan. Ito namang sila Zen, sila Fred, ay nararamdaman na ang tila bang tensyon na namumuo sa paligid. Hindi lamang mula kina Lucien, kundi nagmula rin sa mga taga-suporta nito at tagahanga na naroroong labis ang pagkagalit, labis ang pagkainis at panggigigil dahil nga sa pambabastos sa kanilang idolo. Ngunit hindi itong pansin at alintana ni Kulas at hindi na rin nag-abala pa itong sila Zen upang kumprontahin ang mga naroroong patuloy ang pagbubulungan tungkol sa kanila. Pagmamaliit dahil nga sa mga baguhan sila, mga bagong salta at wala pang napapatunayan. Kaya naman napakababa ng tingin sa kanila ng mga mandirigma, manlalakbay at mga mersenaryong naroroon. Ubus na ako. Unang estasyon, kalahati pa lamang ng nasa sakop na teritoryo. Di na natin makikita pa yan. Mismo, ganon din ang posta ko. Baka nga, paglabas pa lamang nila sa tarangkahan ng mataas na pader, maihina ang mga yan sa kanilang mga salawal kapag nakita nila ang kapaligiran doon at ang mga halimaw na maaari nilang kaharapin. Ano ba kayo? Bigyan nyo naman ng benefit of the doubt ang mga baguhan na yan. Natitiyak ko naman, hindi naman silang maglalakas ng loob na magtungo dito at makialubilo sa ating guild house kung wala naman silang ibubuga. Malay nyo, kahit papano, pasang-awa marating nila ang estasyon at hangganan ng unang teritoryo, ng unang estasyon na itinakda ni Gabriel. Ano pa man yan, kabastusan ang ginawa nila kay Lucien. Hindi ko ito mapapalampas. Kung makikita ko sila doon sa lupain ng mga halimaw, ipapalapa ko sila sa mga halimaw mismo para mabawasan ang mga makalat at mga bastos na upang mabawasan ang mga bastos at mga nagkakalat na individual dito sa ating lugar. Mukha yatang, Zen, mukha yatang umpisa pa lamang ay nakuha na natin ang atensyon ng lahat ng mga naririto. Hayaan mo sila. Action speaks louder than words. Tingnan lang natin kung masasabi pa nila yan. Oras na nagawa na nating malampasan ang unang stasyon. Inaamin kong wala tayong mga kasangkapan, kagamitan na kagaya ng gamit nila. Inaamin ko na pagdating sa mga pantasmal na sandata ay nakalalamang sila. Pero hindi ibig sabihin nun na mahina tayo. Hindi ibig sabihin nun na magpapatalo tayo. Hayaan nyo lang. Makikita din nila kung anong kaya natin. Isa pa, mukhang interesado ako sa grupong tinitingala nila. Ang grupo ng Lucien na yan. Tingnan natin sa labanan kung talaga bang karapat-dapat na hangaan sila. Sa ngayon, i-enjoy na lamang natin itong pagkain at nagutom na rin ako. Yan ang sinasabi ko, paring Zen eh. Paano? Kung saan ang digmaan kang sumasabak. Digmaan dito kay Valentina, tsaka digmaan sa iba pang chicks. Hindi ka talagang tatagal nun ang walang kinakain. Tsaka, hayaan nyo na yung loser na yan. Pasasaan ba at maipamumuka natin sa kanila kung gaano tayong kagaling at kalakas. Baka nga, lumuhod pa sila at magmakaawa na gawin kong disipulo ko eh. Pero ang sarap talaga nitong karning to. Matanong ko kaya sila kung saan nilang binili to at saka kung anong pangalan nito. Tsaka kung anong ingredients na karne yung kinuha nila. Ang sabi nung kusinero wala daw sila nung karning to Sayang, order pa naman ako ng 3 mangkok sana. Ano kaya kung puntahan ko yung loser na yon at matanong? Naku Kulas, tigilan mo na yung kalokohan mo. May hangganan naman sana ang pagiging barumbado mo. Hayaan mo nang kumain sila ng mapayapa. Hayaan mo na rin kumain tayo dito ng mapayapa. At namumuo na nga ang tensyon. Sisilyaban mo pa. Joke lang naman yun, Ninang. Ikaw talaga. Bueno, mukha yatang naririto ng pagkain natin. Oras na para
Tayo naman ang magpakabusog at nagutom ako sa mga kwento nitong sekulas. Wala nang ang nagawa pa ang lahat ng naroroon kundi ang pabayaan at hayaan na lamang sa kanilang pagkain itong sila Zen. Tila yatang hindi naman alintanan nito ang ginagawang panggagambala at tila bang pagpapaikot-ikot ng ilan sa mga naroroong mersenaryo upang asarin sila, upang pag-initan sila at upang pagmukhain silang mahihina at pagkatwaan. Naroroong patay mali siya lamang sila Zen habang masayang kumakain, kaya naman nagsawa na ang ilan dito at naroroong iniwan na lamang sila. Hanggang sa matapos nga ang kanilang pananatili doon at naroroong makikita ang kanilang pag-uumpisa sa paghahanda patungo dito sa tinutukoy na tarangkahan. Ang tarangkahan na nagsesepara o naghihiwalay sa komunidad ng Kabisera at sa lupain ng mga halimaw. Ang lupain na sinasabing may 6 na istasyon kung saan hinamon na nga nitong si Gabriel na kung magagawa nitong si Zen na kahit man lamang ang unang istasyon ay malampasan nila, ay naroroong tutulungan sila upang makausap ang isa sa mga kilalang panday ng Kabisera. Ito na yun! Hello world! Ang lawak pala nitong kagubatan na to. At saka tingnan mo yung kapatagan, no? Ano ba yung nakikita ko? Mga strawberries? Ang dami at namumula-mula. Parang Imeno, mabuti pa manguha tayo dito. Hindi ba sabi naman ni Gabriel, mula sa hangganan nung... Hindi ba sabi ni Gabriel, Mula sa hangganan ng Kabisera, maaari niyong kainin ang anumang makita niyo sa lapay ng mga halimaw. hindi kagaya doon sa pinuntahan natin, malapit kina Kapitan. Bawal kainin yung mga prutas doon. Dito, pwedeng-pwede at malaya daw natin kakainin. Oh, ano ba? May sako akong daladali dito. Nakita ko doon sa may kusina. Dito natin nilagay yung mga strawberries na yan. Tsaka yung mga kulay asul. At tsaka yung kulay tsokolate. At tsaka yung kulay ube. Mamaya wala na tayong makitang ganito doon Oo nga paring Himino. Oo nga paring Kulas, parang ang sasarap nito Akin na yung isang sako mo, 2 pala kinuha mo doon. Lagot ka na naman doon sa kusinero. Sigurado ko, hinahanap niya yung mga sako ng mga kamuti niya doon at patatas. Huwag ka nang maingay. Remembrance na to. Tsaka, madami naman sila doon At naroon nang lumapit itong sila Kulas sa mga inaakala nilang strawberries at mga prutas na naroong gumagapang sa kalupaan. Nagulat na lamang sila nang biglang dumilat ang mata ng tila bang malabuhayang palaka na napakalaki. Binuka nito ang kanyang bunganga at sumigaw ng napakalakas at naroroong naglaho ang mga akala nila Kulas na prutas. Lumalabas na ang mga ito ay ilusyon lamang na pain nitong nilalang upang maakit ang kanyang mga magiging biktima at pagkain. Oh my shims! Narito yung mga crocodile! Oo nga! Akala ko ba nandun yung kasama ni President Gildas? Bakit narito yung buhaya na yan? Ang laki! Ayos to. Malaking tuko ang unang kalaban natin. Fred, handa ka na ba? Mga giliw kong ka-midnight, dito muna nating tatapusin itong episode na ito at bukas na po ang labanan natin. At siguro po, kagaya ng dati ay inilapag lamang po natin itong kwentong ito at ibig nating magpasalamat sa iilang individual na ginawang posible ang paglikha natin ng additional episode ngayon na supposedly ay wala tayong upload. Maraming salamat po kay Binibining Aiza Maestrado at sa ating boss amo si Miss Beng. Kay Babe ay maraming salamat Beng. Maraming salamat maging kay Sir Fred Sferrer sa kanilang patuloy na pagsuporta sa ating channel at patuloy na paggawang posible na makapaglathala tayo o makapaglapag ng mga istoryang inyong kinagigiliwan. Ano nga ba ang magiging kapalaran nitong sila Zen ngayong nag-umpisa na kanilang paglalakbay sa lupain ng mga halimaw kung saan nga tila yatang mali ang naging umpisa nila at nasa bad side sila ng mga mandirigma, manlalakbay at mga mersenaryong naroon. Tunghayan natin kung ano ang magaganap sa oras na magkaharap sila nitong
pangkat nila Lucien at ng iba pang mersenaryo na nasa paglalakbay upang mahanap ang prinsesa ng Hilaga. Ito po muli ang inyong narrator na si Sir Mar ng Midnight DJ Tagalog Horror Story. Maraming salamat po sa inyong lahat at magandang gabi. Sa muli po, maraming salamat Miss Aiza Maestrado at kay Bebebeng. Maraming salamat maging kay Senyor Ibarra, Sir Freds Ferreira.